Hello guys, magandang hapon. Check muna natin yung karga natin. Ayan, ayos. Kasi punta tayo ng Batangas na Sugbo. Flex ko sa inyo yung motor ko. Ayan. Ang pangalan niya ay Buddy. So biyahe tayo guys, papuntang na Sugbo, Batangas mula dito sa Makati City. So malalayong biyahe ito. Siguro, ma-estimated ko mga 2 oras kalahati ito. Estimated ko kasi ano naman tong motor natin, hindi naman siya big bike, so ibig sabihin dadaan tayo talaga sa mga matinding traffic ngayon sa bandang Cavite. So asahan nyo na mga 2 oras kalahati ito, 3 pa ganyan. Siguro darating tayo doon mga alas 5 na ganyan, di ba? Ngayon palabas pa ako ng village. Check muna dito sa guidehouse. So ngayon guys, trata na tayo. Nakalabas na tayo ng village. Tingnan ng ating ID. So ito, tuloy-tuloy na to guys. Walang hintuan to. May gasolina naman tayo, so tuloy-tuloy. Itong kagandahan sa biyaheng mga ganitong mga motor, yung mga malalaking tangke, kay lamang talaga ang mga ganitong mga tangke. Kasi isipin mo 12 liters to. Itong 12 liters kung mula dito sa Manila papunta, may sobra pa to punta ng Bicol, diba? So ngayon guys, papunta na tayo. Dito pa tayo sa ano to, expressway na papuntang Alabang. Pero dito tayo sa service road kasi maliit naman tayo na sisi, so dito lang tayo sa tabi-tabi. Okay, halubilo tayo dito sa mga kasamahan natin mga motorista sa daan. Today is Saturday pala mga guys, no? Dito sa kanan ko guys pala, papunta yan ng Skyway, pakyat na yan, bawal tayo dyan. Dito tayo sa kaliwa, dinadanan ko, dito tayo. Okay, ulitin ko, today is Saturday. So punta tayo ng Sugbo, Batangas. Ulit-ulit lang ba? Sinabi ko na kanina, ulitin ko naman, Sugbo, Batangas. Magandang biyahe ngayon guys kasi Sabado, medyo wala masyadong mga sasakyan dito na. Marami sasakyan to guys doon sa may Cavite na banda, di ba? Mahaba-habang laban to guys. Sos Lord, ang layo ng biyahe. Tapos alas 3:15 ako umalis ng village, di ba? So okay lang, di bali na matagalan, basta safe naman sa biyahe. Itong dinadaanan ko guys, no, usual ito yung lagi kong dinadaanan, pero kadalasan nakikita nyo sa video gabi. Ito yung itsura niya pag umaga. Sa gilid, siyempre sa taas ko is Skyway, papunta na yung mga airport, Naiyawa, Naiyato, Naiyatre airport. Nasa ilalim ako dumadaan, diba? Sa may traffic light yan, sa kaliwa ko yun yung ano, yung mga Airbus. So usual, Sabado ng hapon medyo magandang takbo kasi wala masyadong sasakyan. Sabado naman pati, so wala mga pasok, wala mga office sa mga ano, nag-o-office ngayon. So ito yung itsura nya pag hapon. Sa gilid-gilid maganda siya, di ba? So at the same time maganda ang tingin mo dito sa mga gilid-gilid. Kung umaga ka dumadaan, makikita mong view. Pag gabi dumadaan ka dito, wala ka talagang makita mo dito, ilaw-ilaw na lang, di ba? So, maganda ang flowing ng takbo, di ba? Tuloy-tuloy,
banayad, tapos may kunting traffic, pero kasi tayo ay motor, hindi tayo gilid-gilid, di ba? Taas naman to, so hindi tayo sasabit sa mga gutter, hindi tayo tatama sa gutter yung tambutso natin kasi mataas naman ng motor. Yun ang kagandahan dito sa mga motor. Medyo may kabigatan nga lang tong motor na to kasi lalo na malaking tangke, may packs pa ako, tapos parang ka talaga siyang big bike. Big nga lang siya kasi pag sinabing big bike, kasali na yung cc doon. Pag sinabi lang big lang siya, malaki lang yung motor mo, maliit yung cc. Parang ganun lang ba ang explanation, logic dyan sa di ba? Medyo traffic lang dito guys kasi ito yung exit ng sa kaliwa ko, exit ng NAIA 3. Bababaan yung galing sa Skyway, baba diyan sa kaliwa ko para papunta ng NAIA 3. Di ba? Di tayo motor, dito siksik tayo sa gilid, tapos muntik na tumama sa cone. So, okay lang naman kung natamaan mo yung cone. Kung natumba, di itayo mo. Di ba? Ang enforcer naman, hindi naman yan sila hindi naman yung naninikit kung nasagi mo yung cone nila. Kung natumba, di tayo mo ulit, babaan mo, tayo mo, ganun lang, di ba? So ngayon guys, ang layo pa, kaya kailangan natin na matintiro dito sa mga sasakyan na may kunting binta. So kita pasok yung manubela mo, di pasok mo na yung buong motor, di ba? Kasi ito yung sinusundan ko, parang alam mo yung hinahabol ng bayawak. Panay tawag dito, panaikis. Kala siguro niya, hindi ko kaya yung ginagawa niya. Kasi nakikita niya sa side mirror na sinusundan ko siya. Tapos siguro sa isip niya, medyo malaking motor, nahirapan. Huwag ako, oy. Huwag ako, boy. Di ba? Wala na traffic sa ilalim. Doon lang naman exit na nga na NAIA 3, diba? Tuloy-tuloy na kayo, kita mo ganda ng takbo nga dito tapos kunting tawag dito, kunting banking dito, yan lang sa'yo, talo ka talaga sa pag banking. Yun yung motor na lagi nauna, parang hinahabol ng mayawak. Ayan, talo siya dito sa paliko-liko, hindi niya kaya mag-banking kasi pag banking siya, punta siya sa bangin, hindi bangin tawag sa kanya. Diba? Ayos ba guys? Yan doon ang pag-drive ng motor dito sa Maynila guys. Kayo nandyan sa mga Mindanao, sa probinsya, hindi ko kayo minamaliit, magagaling din kayo, lahat tayo marunong magbaniho ng motor. Kailangan lang talaga disiplina, defensive driving, at the same time magbibigay din ng sa mga kapwa driver, di ba? Mag-giveaway din ikaw para lahat ay maganda ang takbo, walang away, di ba? Iwasan natin yung tinatawag nating road rage kasi yan ang nagbibigay talaga sa iyo ng problema sa buhay pag nag-road rage ka. Kasi halimbawa hindi mo siya papatulan tapos mainit ang ulo niya, para kung may baril siya, diba, bigla kang barilin. Ganyan lang naman. So kaya nga ako, haba ng pasensya ko dito sa mga ganitong na ilagay ko na sa utak ko yan, sa isip ko na pag talagang mag-drive, may mainit ang ulo, wag mo sabayan. Kung magkasagian kayo, may enforcer naman, may mga insurance naman, ganun lang naman. Halimbawa, mga kotse nagasagian, ako talaga naguguluhan, no? Nagasagian ng dalawang kotse, sample natin, dalawang kotse nasasagian. Talaga, alam mo, away ang puro driver or owner ng kotse, tapos yung driver isa, nag-aaway. Bakit kayo nag-aaway? Anong ginagawa ng insurance? Oy, muntik na boy! Bubo talaga driver alam na na-stop dami na naginto, tumuloy. Yan yung kanina sinasabi kong motor na parang hinahabol ng bayawak. Siguro naghahabol pa din,
Kasi naunahan ko siya, gusto niya mauna pa. Driver to. Kaya napapala sa'yo kung pipilitin mo na ano, mababangga ka pa dyan. So, balik tayo dito guys. So, pero usapan natin kanina, no? Wala tuloy ito tayo dito sa kumag na to driver na to. Yung nagkakasagian kumbaga, di ba? Nagkadikitan kayo, dikitan. Nangyari na hindi nangyari. So, ngayon, nag-aaway. Kung nag-aaway kayo, papatayan kayo, ipuro lang yan bagay na pinag-aawayan ninyo. Anong ginagawa sa insurance? Di ba? Insured yung kotse ninyo. Insurance na natin kung ganyan kadisgrasyahan o i-insured mo para magamit yung insurance. Yung iba nga dyan, kung hindi nagamit yung insurance, binabasag nila yung kotse nila para magamit yung insurance, para mabago yung kotse nila. Babangka nila sa poste para mabago yung kotse nila kasi surte kayo ng insurance kung ikaw isang kotse na walang disgrasya sa buong taon. Halimbawa, pinakabagong kotse ngayon, o nag-insurance ka ng 50 mil o 20 mil. Ngayon, hindi na disgrasya sa buong taon. Sa kanila na yon, di ba? Kaya, kasagian man, kayo magalit. Kung kayo, gamitin nyo insurance ninyo. Ganon. Kung ayaw nyo naman masagi yung mga kotse ninyo, mga hayupa kayo, huwag kayong maglabas dito sa bahay. Ikarahin yung motor nyo. Ikarahin yung mga sasakyan ninyo. Ikas-mikas kayo mga habulan ninyo yung mga kotse ninyo. Kumutan ninyo. O, habang buhay yan, walang takbo-takbo. O di magasgasan yan. Siyempre magagasgasan o magkasagihan kayo. Mayuyupi yan. Kasi nilalabas ninyo eh. O, buti kung ikaw lang nasa kalsada. So kung ikaw lang sa kalsada, hindi wala disgrasya sa patong kung maghayupak nitong ano to tawag dito inbox, parang hinabol din ng bayawak, hinayupak. Nagagalit talaga ako sa mga ganyan. Alam mo guys, ganito akong salita kasi na-experience ko dyan sa probinsya, pero hindi naman ako nagalit. Ang nagalit yung pa nakasala, yung siyang nakabangga, siya nagalit, di ikaw binangga, chill ka lang. Buboy. Ano talaga, utak, mikos. Oh, kala siguro nasisindak tayo, akala siguro bubo tayo sa mga ganyan. Ano ginagawa eh, nung nadisgrasya nga ako sa probinsya, talaga diniretso ko na siya, galit ka, bagay lang yan. O anong ginagawa ng insurance? May insurance ka, may insurance ako. O anong problema natin ngayon? Gagalit ka eh. Paggawa natin. Kung ayaw mo ibangga di, kung ayaw mo madisgrasya di, huwag mo ilabas yung kotse mo sa bahay ninyo. Ilagay mo sa kwarto mo. I-airconan mo. O, buhay nga. Nasa kwarto lang. O, di. Fresh na fresh yung sasakyan mo na walang kalabas-labas sa bahay mo. Di. Walang gasgas, walang yupi. Normal, mayuyupi, mababangga kasi nilabas mo sa bahay. Maraming sasakyan, hindi man lang ikaw mabangga ng sasakyan, ng motor, pwede ka mabangga ng bisikleta, tricycle, ganun lang naman. Bubo kaya nga, may insurance eh, nabuo yung insurance. Intindihan nyo ba, mga bubo kayo eh. Naiinis din ako, nakikita ko sa balita eh. Para ako yung nanood ako ng balita sa GMA or pasensya na kayo guys, nalubat yung battery camera, nag-cheats ako, so layo ng cut ko. So nandito na pala ako banda sa may U-turn na papuntang Cavite, kung saan ako nakatira. Diba, ito yung U-turn, dyan ako nakatira, dyan sa kanan. Tuturo ko lang. Siyempre, hindi pa naman tayo uwi. Tuloy-tuloy lang tayo. Kasi malayo pa. Malayo pa ang hapon. Alam mo, malayo pang umaga. Isa pa to. Oh. Ito.
Baybayin natin tong kalsada na to papuntang Naik. Naik tayo dadaan. Ano lang, kaya yan, diba? Ganun lang naman guys, pa-drive lang, pa-chill ang takbo. Medyo nagsiksikan, ito lang sinasabi ko, medyo sa Cavite, medyo traffic na konti. Kailangan mo lang na konting tiis or makipagtindero ka rito sa mga sasakyan na kahinto. Ganun lang, importante na hindi ka makasagi dyan. Sagi na naman pag-uusapan. So dito na naman tayo. Pag nasagi, pag nagagasgas, nayuyupi, may insurance, insurance mo. Ito may insurance. Yan, magagalit. Ako nagagalit eh. Nainis ako. Naisip ko tuloy yung sinabi ko kanina na naputo lang kasi naglubat yung camera. Ang ginagawa ng insurance, kaya nga nabuo yung insurance dahil sa maraming sasakyan, kabanggaan, disgrasya, di ba? O di gagamitin yung insurance, hindi yung ikaw nagagalit, siya nagagalit, o di magbarilan kayo kung puro kayo may baril. Kung wala naman kayong puro mga baril, huwag yung mga hamon, suntukan ha. Tapos pagkasuntok, bilangan kayo ng bukol. O pagtapos sa bukol, lamang isa. Hindi pwede lamang isa, dapat pareho kayo. May bukol na 8, tapos sa'yo 7. Ay, suntukin mo siya isa para maging para pantay, pareho kayo 8, walang labangan. Ganun dapat. Bubo kayo. Kung nagpapatayan ba kayo, ano nangyari sa insurance? Tuwang-tuwa sila. Papatayan kayo. Kumag kayo. Mas malaki pa problema. Kung nakapatay ka, o hindi ka nahuli, nagtago ka, wanted ka, hindi ka makalabas-labas. Hindi ngayon, magsisisi ka. Habang buhay ka magsisisi ngayon. Diba? Mga hinayupak kayo eh. Isa pa tong motor na to na tumatakbo, walang helmet. Umag eh. Alam mo guys, dito din marami din mga kamuti ba? Di ba ang kamuti sa probinsya tinatanim eh. Ang Ternate. Yan yung terminal ng Ternate guys. Di ba? Yung bus na mula doon sa tawag dito, mula doon sa Saputi, mga FAPI na mga bus airport. Yan ang terminal nila. Tayo guys, abulin natin tong bus. Ay, paakyat tayo doon sa papuntang papunta na lang tunnel. Ko alam ko anong pangalan ng highway na to. Hop. Hindi natin pilitin yung bus. Ayaw mo pahuli ng buhay eh. Gusto din na madisgrasya tayo kaya ayaw din magbigay. Pag hindi natin kaya, huwag na pilitin. Bakit? Kakaliwa ko. Una ako sa'yo. Paala ka dyan. Di ba? Tuloy muna. Kasi paakyat na. Dito na, sumbok na. Akyatan na to guys. Haba na akyat. Haba na akyatan to. Parang 3 kilometro atang akyatan to. Pero ngayon guys, walang masyadong nagbibisikleta kasi pagkakaalam ko, nagbibisikleta dito linggo, maahon. Pero paahon to guys, haba ng ahon na to, 3 kilometro paahon. Paano na lang yung road bike, diba? Hingal kabayo, hirap nga yung motor paakyat eh. Paano na lang yung bisikleta? Ito yung yung sa mga bisikleta to, training camp nila. Diba? Haba ng paahon na to guys. Kunting patag, tapos ahon. Tapos, diba? Ganun lang. Kasi Sabado ngayon, masyadong sasakyan. Puro gubat makikita na to sa
natin sa gilid dito guys. Or gubat, wala ka na makikita itong building kasi pabundok na ito, hindi nadaan natin. Puro ahon guys, hirap na hirap yung motor ko guys. Estimate 3 kilometro ang ahon nata itong karahaba nito. Pero yung motor natin guys, condition pa man to sa lahat ng kondisyon. Hindi to bibigay. Ipaglalaban ka ni Buddy. Buddy, okay ka lang konting konting patag ahon ulit. Punggal. Basta 3 kilometro to paahon. Pero it's okay. It's a part of game. Diba? Layo pak. Walang masyadong sasakyan. Ito na. Pababa tayo guys. Pababa na ito konti. Sundan natin tong sinusundan natin tong tawag dito. Para Indiano ata to. Para maniningil ata ito ng mga pautang. 20-20. Marami yan dito guys sa Manila. At sa atin sa probinsya mayroon din mga ganyan mga probinsya. Lingon pa siya. Lingon pa yung angkas kasi yung tunog ng motor natin guys, alam mo na yun, Sugbo, Batangas. Duwa tayo guys. Siyempre nahan natin sila guys kaya makasama yan sila. Tayo wala. Ito tayo. Yun talaga kagandaan din sa travel na kung ikaw lang isa, wala kang kasama. Siyempre ikaw lang isa, wala kang kasama. Magandang takbo. Wala ka bang alalahanin ba? Palusong guys. Diba? Pabangking-bangking pa. Parang true. Banking pa more. Diba? Sarap din kasi ito ibangking ng kotse tuloy. Yung motor na to kasi wala pa yung gulong. Tingnan mo 140. Ngayon sa harap ko 110. Diba ito 140 sa likod. Big lang hindi pala bike. Malit ko na CC, big lang. Nakita mo ulit yung CC. Ano lang ang buhay? Chill ride. Wala ka na makikita dito guys building, huwag nyo lang saan. Ganito lang makikita mo dito. Kalsada. Tapos kunting mga tao. Tapos pabangking-bangking na hindi mo alam. So guys, malapit na tayo sa tunnel, Kabyang Tunnel. Ayan ang tunnel Kabyang. Ayan, nakikita ko na dito guys ang mga maraming tao nag-aabang sa tunnel, nagpa-picture. So bumba tayo dito guys, maraming tao dito sa loob. Yan ang Kabyang Tunnel. Nakalusot na tayo guys sa tunnel. So pagkakaalam ko guys, itong Kabyang Tunnel sa tawag dito sa Batangas, ito yung pinakamahabang tunnel sa Pilipinas. So ngayon guys, ayan, tinuturo ko mga building, mga bukid na nakikita natin dito. Chill ride lang tayo guys.
medyo malapit-lapit na rin na tayo sa, siguro mga ano na tayo, mga 5-8 na tayo sa biyahe kumbaga. 3-4 na lang din susunod. Lapit-lapit na tayo sa Nasugbo, Batangas. Kaya kunti na lang, alalay sa pagmamaneho para makarating tayo doon sa pupuntahan. Sunod-sunod lang tayo sa kotse, SUV. Di ba? Ganda guys, parang nasa probinsya lang, di ba? Naalala ko tuloy yung biyahe papuntang tawag dito, Davao. Di ba? Parang sa Davao nga lang, nakikita mo sa gilid mga pinya. Di ba? Unless kung abot ka na sa, darating ka na doon sa Quezon, makakita mo, mga bundok na, ganito na, kahoy sa gilid. Diba? Ramdam ko na guys yung lamig. Kahit na may araw pa, ramdam ko na yung lamig ng hangin sa Batangas. Ay, Lord. Ay, sakit sa mata. Sakit sa mata yung araw. Yung araw guys, na kasi sa ating harap, sakit sa mata kanina. So, ito pa dalawa sinusundan ko. Nag-uusap pa. Nayupak na to. Doon kayo sa gitna ng dagat mag-usap. Nayupak na to. Wala pa kayo mga helmet. Sa gitna pa kayo. Daming kamuti. Kamuti nasa bundok, nasa lupa yan, pero nasa simento na ngayon na uusbungan. Dami talaga pasaway sa mga probinsya. So, walang helmet. Wala ding mga lisensya. Daming ganon dito. Puriya lang sa matitino. Ayan. Papayaw sa mapuntahan natin. Chill-chill lang. Hinayo pa kayo. Wala kayong mga helmet. Uy! Yupak na to. Dami nyo yung kamote. Dami nyong alam dito sa Cavite, sa Batangas. Drive kayo, wala kayong mga helmet. Kawawa yung motor to, lagi na lagi na akyat. Speeda. Sapato. Ba't kaya ayaw nila mag-helmet, no? Ano bang? Kasi dahil sa walang manghuhuli dito? O sadyang gusto lang nila kasi para makita yung mukha nila? O naalibadbaran sila sa helmet? Diba? Ganda namang helmet kasi nakaprotek sa ulo, oh. Kahit mahina ka lang o babagal ka lang magpatakbo, paano kung natumba tapos ay siko talaga magbangking. Ay, paano kung matumba? Buti kung alam mo paano ka matumba. Ay, bangking talaga. Ano kung matumba ka tapos pumalo yung ulo mo sa bato? Hindi. Problema ngayong naiwan mo. Mahal mo sa buhay. Kung buhay ka man, magsikripisyo. Dadalhin ka ng ospital, paggamot ka, ay, unggoy, may monkey. Siya lang isa, dami nagpapakain sa monkey. Hindi na ako huminto kasi hinahabol ko yung pupuntahan. Nahikap ako guys. Hinahabol ko. Baka nainip din si Manong Ben nag-aantay sa akin. Ito maganda, oh, chill ride lang sila, oh, diba? Nahan natin. Ganyan ang mga rides na easy lang. Wow, ganda ng paligid. Ibon. Ayan, oh, mga bundok, oh. Diba? Ano pa? Sa harap ko, ang bundok. Ganda. Tapos araw nasa right side ko, tapos hindi masakit, di ba? Pero kung feel mo rito yung nasa probinsya ka,
Liko na tayo guys. Ay sakit sa mata ang araw na salubong ko. Paano makita yan? Yan mga ganyan, pwede kang disgrasya. Ang gagawin mo, ang technique dyan, kung nasilawan ka, huwag mo siyang titignan sa gitna. Tumingin ka sa right side mo. Yan. Susundan natin tong ano guys, kasi mabilis siya magpatakbo. Itong pick up. Maganda rin susundan ito mga ganito kasi papalaban ka. Pero sa totoo lang, wala tayong laban dito. Pag lalo na yan, iwan na tayo tuloy. Kasasabi ko lang, ba wala tayong laban, lumayo na siya sa atin. Narinig niya ata sinabi ko. Wala talaga tayong laban pag street ang highway, labanan. Pag mga paliko-paliko, mga ganito, hindi siya makakalayo sa akin. Mga dalawang guhit sa reflector. Kaya buntot-buntot tayo sa kanya guys. Darating panahon na unahan natin yan. Naghahanap lang tayo ng magandang tsimpo na pwede tayo makauna sa kanya kasi may paliko tapos may kasulubong ka, di ba? Although mga ganitong mga reflector, mga dot-dot na puti, pwede kang vertic. Pero pag solid na mga reflector, yung gawin na mag-vertic ka kasi yun alam ko na sandwich ang labas mo ron, di ba? Delikado yun pag mga ganyan. Pag mga dot-dot-dot ganyan, pwede kang mag-vertic pero hindi pa natin kaya guys kasi parang yung motor ko hirap na hirap eh. Kasi paahon guys eh. Paakyat na paakyat eh. Tingnan mo nga, siya din nga eh, hirap eh. Diba? Hindi rin siya makapag sakit sa mata ang araw. Ay. Diba? Isang guhit na reflector na lang pagitan namin. Diba? Ganun lang. Kung kahanap yan ng tuwid na kalsada, kung iiwan tayo, palayo na nga lang palayo eh. Oh. Sakit pa sa mata ang araw, tumama. Pero huwag kang mag-alala, hindi kita titignan. Sa kanan ako titingin yung mga guhit sa reflector. Yan technique dyan, pag nasilawan ka, huwag mong titignan masyado. Tingnan mo yung mga reflector sa kanan. Huwag ka sa kaliwa, baka naman tingin ka sa kaliwa tapos meron din kang kasalubong. Pwede kayo magbanggaan dito ka na sa kanan titingin. Lumayo guys. Di ba sabi ko sa'yo, yun na lumalayo yan pag kanap na ng medyo straight. Pero never give up. Pahabulin natin yan. Maunahan din natin yan. Darating din ang panahon na maunahan natin yan. Di ba? Di ba? Lapit ko na sa kanya. Isang guhit na lang kami sa reflector na dot sa gitna. Hanap tayo ng tsimpo. Hanap tayo ng tsimpo na yung pababa ba na tapos paliko. Pwede natin sa tirahin doon na unahan natin, di ba? Vertika natin yan siya pag medyo doon na tayo sa yung sinasabi kong paliko tapos pababa konti. Unahan natin yan. For the meantime, as of now, buntot lang tayo sa kanya. Hirap din kasi paahon eh. Paahon yung kalsada. Oy, Tally Beach. Ito yung Tally Beach guys. Yan. Sige lang, malapit na tayo guys. Malapit ko na rin siya maunahan. Malapit na tayo dun sa pupuntahan natin. Pero malapit na rin natin siya maunahan. Diba? Hanap lang tayo ng tsimpo. Kasi may lugar dito na paliko tapos pababa. Alam mo, pwede natin siya doon na unahan. Mayo na siya guys. 3 guhit na sa reflector ang pagitan namin Basta kaya ko pagliko doon kada unahan. Yun na ang nasa mindset ko. Hindi kita kaya sa street eh. So doon tayo magkaalaman sa paliko tapos pababa. So, hirap din siya paahon, di ba?
Kala siguro niya. Kala mo lang. Sige. Sa tayo. Lumayo na. 3 guhit na. Ako, 4 na guhit na. Nako, naging 5 guhit na pagitan namin. Ang layo niya na. Maliit na siya, guys. Iniwan na tayo nitong kumag na to. Pero, as I said, never give up kami ni Buddy. Oh, di ba? Di ko na siya makita. Oh, wala na. Bumaba na. Paahon kasi. Hirap yung motor paahon eh. Makikita tayo. Nandito na si Buddy. Sumusunod sa'yo. Kunti na lang. Dito. Ito yun. May portion dito na pababa. Na paliko. Ito yun eh. Ano mo lang. O, diba? Abutan din kita. Sabi ko sa iyo eh. Kasi paliko yan eh. O, tapos pababa. Ha. Sige. Ratratin mo nga yan. Tingnan natin kung hindi ka ba. Diretso dun sa dagat. Sa harap natin. Dagat! Ganda. Ganda nga. Dagat. Malinaw. Diba? Haba din tong pababa na to eh. Oh. Ito. Diba? Pwede na kita unahan. Pero huwag tayo magmamadali. Baka ma-sandwich tayo dyan. Ito, ganyan makita natin yung sa unahan natin. Saka tayo unahan natin siya. Malinis. Diba? Bye-bye! So, mauna na ako. Ikaw na mag-aabol ngayon. Pag magkauna ka, tapos unahan mo pa itong isang puti. Tapos unahan mo pa yung isa dun sa unahan pa ng puti. Wala na. Layo ng distansya. Hirap hindi mo na ako kaya habulin. Ayaw ko na magpahuli ng buhay. Ito, bagong village. Oh, yan oh. Yan oh. Wala pang bahay. May pira ka, pwede ka. Unahan natin guys, pati kotse, unahan na natin. Kasi, ano naman, klaro naman yung daan eh. Naman tayo nakasalubong. Diba? So, unahan natin, bahala na to siya. Kaya, unahan natin, bakit? Kasi wala ko nakikita ng sasakyan, baka unahan na naman ako ng pick up na yon. Akyat na naman. Pero kaya ni Buddy. Lapit na tayo guys, mga ano siguro. Estimated ko, mga 3 kilometro. Ganun kalayo yung layo dito. Kapunta lang natin sa bahay ng amo. Nasa highway pa. Subo Batangas. Takbo bagal ako na naman ulit. Ay Lord, bangking. Ganda lang itong motor to eh. Pabangking-bangking pag nalalaman ba. Dito nga rin din ako natuto sa mga bangking-bangking sa probinsya. May motor, hindi man ako nabangking. Mahirap din magbangking na street ng daan ha. Kung mayroong magbabangking na street yung kalsada or highway, bigyan ko ng award. Ano kaya ka magbabangking street yung kalsada? Ito na guys, malapit na. Isang ano na lang, isang pikit mata. Ahon. Di siya totoo lang guys, malapit na. Ito na. Malapit na tayo sa katotohanan. Malapit na tayo guys, papasok sa Subo, Batangas. 300 meters na lang. Para makarating na tayo sa Subo, Batangas. Sa Kawayan. Diba? Ito na guys, ang boundary.
Kanan ako. Ito ng kawayan. Ayan o, kawayan. Daming picture-picture. Magpipicture sila. Baba tayo. Tapos, ayan ang view. Sa baba, dagat. Saka araw sa sakit sa mata. Antayin natin yung si Sir SG para buksan, para papasokin tayo sa loob. Kasi kung hindi tayo papasokin, so nandito na tayo sa loob guys. Hindi ko na kinuna ng video si Sir Guard kasi para rin sa privacy, no? Diba? Basta kayo nandito na ako sa loob ng lugar na to. Puntahan natin yung doon sa rest house ng amo ko dito. So, katiwala dito si Sir Ben. Katiwala sa dito sa bahay nila ni Sir. Malaking mga bahay dito guys. Malaking bahay, saka malalaking lote. Opo. Kita ko naman ng gulong. Ang dalawa, 7.5. Dalawa. Bakit? Ganun nga. Yung sa Mio naman ako, sigaw ka sa akin. Talo, binili ko, sigaw eh. Tatay, ganun ang presyo. Ay, sabi ko, sapak sa... Ako. Bye-bye. Oh, salamat. Makapati naman. Oo. Sige. So guys, tapos na tayo dito sa Nasugbo. Bigay na natin kay Manong Bin yung pina-deliver ni ma'am. So uwi na tayo. Kung saan tayo dumaan, doon din tayo saan tayo dumaan kanina, doon din tayo babalik. Dadaan ngayon. Di ba? Hello guys, ito ginabi na tayo guys. Hirap talaga ng sira pa yung mini driving ko kaya medyo madilim. Kaya di tayo makapagpatakbo ng maayos. Medyo madilim ang bina yung ilaw. Kailangan talaga ng mini driving lights para makatulong din sa liwanag nila. Kasi pagsipin mo naman dinadaanan ko, wala akong kasabay kaya madilim ang kalsada. Puro ako lang ang dumaan sa ilalim ng mga gubat. Ano yung nakikita nyo umaga dito guys, yung nakikita ko video, ito ang kalalabasan pag gabi na. May makasalubong ka, mas maganda sana kasabay mo kasi katulong din liwanag sa daan, diba? Tulad dito, wala kang kasabay. Sobrang hirap pag ikaw lang mag-isa biyahe. Paglalat ganito yung paligid mo, puro gubat. So yung ilaw mo kahit na LED pa yan, pag nasa ilalim pa ng gubat talaga, ganito ang kalalabasan, medyo hindi maliwanag. Maganda talaga may mini driving lights, malaking tulong yun. Lalo na siguro guys kung naulan to. Nako, kita nyo guys, ang dilim, parang walang ilaw na yung motor ko. Ito nangyari pag nasa gitna ka talaga ng kagubatan. So di bali guys, malapit na tayo sa sa tunnel. Kaya ito sinusundan ko, medyo maliwanag na. Pasok na tayo ng tunnel guys. Palabas na tayo ng tunnel guys. So
Paglabas ng tunnel, ito na, makikita mo, may mga motor pa nag-aantay. Pumupunta dito sa ilalim ng tunnel. Pero sa gilid-gilid, may mga bahay-bahay lang din yan. Tapos may mga kotse, may mga kasabay na ako, medyo maliwanag na yung kalsada. Pero, problema lang natin ngayon, kung siyempre maunahan natin sila. So, lalabas ngayon na napakadilim na naman dadaanan natin. Diba? Isa pa tong motor na sinusundan ko, ayaw din magpahuli ng buhay. Diba? Kahit na may angkas pa yan, pero magpapatakbo, akala mo ay alaki ng motor. Pero sige lang, maganda nga rin yan, dalawa kami parang may kasabay na rin ako. Kasi mas malakas din yung ilaw ng motor niya. Diba? Kaya malaking tulong din yung ginawa niya, nauna sa akin. Diba? Kung sipin mo, kami lang dalawa, so kami lang may ilaw. Ganoon kadilim yung kalsada na dinadaanan namin. Na kung katulad nito, kung wala kami makasalubong, di ba? Ang dilim. Tapos pasiko pa yung mga kalsada rito. Unahan natin siya guys, kaya medyo hirap na rin yung motor niya kasi dalawa sila, tapos paliko, ahon pa to. Ako, medyo malaki yung motor, basta ako lang mag-isa. Sipin nyo guys, nagamit lang ako ng high, pero tingnan mo yung ilaw ko, hindi halos makikita yung nasa unahan kung mas paliko diba? Madilim ang paligid, diba? Sipin nyo guys, ako lang diba? Wala akong sinundan, ang dilim, tingnan mo yung ilaw. Kaya medyo hindi maganda. Halimbawa ngayon may unggoy dyan na tumawid kasi may mga unggoy dito diba? Hirap din ang motor ko paahon Ano kaya to? Nasiraan to sila? Ay hindi, ay mga kasama naman. Dito tayo guys. Diba? Ang dilim-dilim guys. Tingnan mo yung ilaw ko kahit na nakahayan, ganyan. Ganyan, pag hindi hayo, tingnan mo, parang tuldok. Kung wala nga ako makasalubong, ang dilim. Di ba? Yan lang naman ang pagdadrive. Ang dilim-dilim. Oh my God. Buti na lang may mga nakasalubong din ako mga sasakyan. At least nakakatulong din yung liwanag nila. Tingnan mo, ako lang yung ilaw ko kahit na nakahay. Ganyan lang yung ng liwanag. Nasira kasi yung switch ng ng mini driving. Pero pag bumubusina naman ako, nailaw naman siya. Pag ipailaw ko, ayaw umilaw kasi parang nasira na yung switch. Kaya ang ginagawa ko, minsan nagpapagitna ako para at least ma-short man ako, ma-short ako sa gilid, nasa gitna ako, diba? Dalawa na kami, sunod-sunuran na lang natin to. At least may guide tayo. Nakakakaba din mag-drive pag ganito, pag lalo't hindi mo sweeto yung lugar, tapos ikaw lang mag-isa, tapos ganito ang daanan mo, bundok, kahoy, tapos may mga balay naman, tapos hindi pa sila nakatira doon, parang lang, gawang kubo. Kampante, kakala mo may tao pero wala pala, diba? Kaya ang ginagawa ko, kahit mahina yung ilaw ko,
Sunod tayo dito sa nauna sa atin kasi taga rito to eh. Makahanap tayo ng tiyempo, unahan natin yan. Kasi mahirap din na sunod ng sunod, di ba? Hindi rin maganda, sunod ka na sunod. Tapos nagmamadali ka pa. Tapos wala pa tayong kain. Naunala ko sa iyo guys kay ano, medyo straight naman yung kalsada, eh naunahan ko siya. Dito maraming mga onggoy dito dati. Pag umaga dito banda street na to, maraming onggoy. Kaya nga lang medyo umaalis sila kasi yung kalsada ginawa, pinalaparan nila. Kasi dati na yung sa gilid ng dinadaanan mo, madamo. Ngayon nilinis nila, pinalaparan nila yung kalsada. So nangyari, mga unggoy nalistorbo sila kasi may mga bako daan-daan, di ba? Iingayan sila. Nangyari, bumaba ang unggoy. Ngayon walang unggoy. Alam nyo guys, kung matatakotin ka itong lugar na to, pwede masabi sa sarili mo na hindi ka nababalik. Talagang alam mo yung minsan naisip ko na rin na ano kaya kung may mga harang dito, no? Tapos or may manggugulat dito ba, no? Siguro yung espiritu mo talagang aalis sa katawan mo. Hindi nga totoo guys. Buti sana kung may kasabay ka, ikaw lang. Sipin mo, high na yung ilaw ko pero ganyan lang sa kahaliwanag. Di ba? Tapos sana kung straight yung kalsada, liko-liko pa. Wala talaga. Dito lagi ang madadaanan ng papauwi. Ako, iwan ko lang. Ayan o, restaurant. Restaurant na medyo wala pa mga tao. Yun ang nagbibigay ng liwanag. Pero dito wala na, sa iba wala na. Pero malapit-lapit na tayo guys sa Ternate. Pagbaba nito, yung kalsada na to, yung paahon na kanina na daanan natin umaga, pagbaba nito Ternate na. So stage lang tayo guys. Medyo ano naman, medyo hindi ka nakabado kasi dikit-dikit na yung mga bahay dito. Tapos may mga restaurant na rin. Ganun lang. Oh, malapit-lapit na tayo guys. Kinakat ko lang yung aking mga video kasi puro naman siya kalsada na dadaanan natin. Tapos importante, malapit-lapit na tayo, no? At isa pa, safe na tayo sa biyahe natin kasi nasa kalsada na tayo. Marami na mga sasakyan, maliwanag na. So okay pa sa all right, di ba? Thank you Lord. Sobrang salamat kasi sa biyahe na safety, di ba? Yun naman talaga yung layunin natin na makauwi tayong ligtas lahat, no? Mag-iingat sa pagmamaniho, presence of mind para malayo sa disgrasya.
bali ngayon, anong lugar na ba to? Lapit na tayo eh. Hindi ko lang makita ng street to. Kasi di ko naman kabisado lahat ng daanan eh. Alam ko lang kung saan tayo dadaan. Yung mga pangalan ng mga street, hindi ko kabisado. Diba? Pero it's okay. Importante ang mahalaga. Nakakauwi tayong ligtas. Diba guys? Yun naman talaga guys. Okay lang. Traffic talaga sa kabila guys. Oh. Diba? Tiis lang. So, tayo ay malapit nang nakauwi sa bahay. Concentrate muna tayo sa pagmamaneho guys ha. Mamaya ay babalitaan ko na kayo kung nasa bahay na ako banda. Sige guys, concentrate muna tayo. Bali guys, nandito na tayo banda sa may corner ng Tansa, Cavite. No? Patawid na tayo ng sa may SM ng Tansa. So, sunod nito, Tejero. So, ito guys, malapit-lapit na tayo sa amin, no? Makakaliwa na ako dito kasi ito na nga, pauwi na tayo. So, kunting tiis na lang guys, no? Kanya-kanya ng ulasan to kasi malapit na ako. Kanina hindi ko na na-record yun guys kasi puro naman lang lugar na nakikita natin. Basta sinabi ko na sa inyo, Tansa tapos Tejero. Yun, putol na doon ng video. Ito na ang kasunod na record, di ba? Kasi kinakat ko yung video guys, pinopost ko kasi para hindi rin sayang yung battery ng GoPro kasi kung lagi kong na-on yung battery, hindi abutin dito na kaya ano siya, bibigay yung power ng battery. Ito na guys, baliko na ako dito sa amin, no? Lapit na tayo kasi mag-u-turn ako sa ilalim yung flyover. Pag-u-turn, kanan ka agad. Yun na yung bahay na tinitiran ko, diba? Pakita ko ulit sa inyo ang lugar namin na mailiit at pikipag-asada. Ito kada na ako dito, pasok na ako dito, lugar na medyo makipot pero carry naman, di ba? Yun lang naman, sharing lang ba kung guys dito, kung papasok ka tapos may kasalubong kakit na naglalakad, talagang hindi kayo magkasya. Ang
pangit nga ng ano, makitid ng kalsada. Kaya kunting ano lang, kunting timbot lang ng mga shout out sa mga supporters natin, no? Shout out sa inyo guys, shout out. Okay? Lalo na dito, magulas na banda dito. Okay, yan. Babalik mo sila sa ano. O, di ba? Tapos may mga motor sa gilid. At tayo magagawa dyan. O, daming motor, di ba? O. Kimbot-kimbot lang para magkasa yung motor. Dito na tayo guys sa garahe natin. Thank you guys sa pagsama sa akin.